nakakainis. Nanginit naman! Bago na ako pag-aaral ng maayos! Grabe talaga, no? Ba't ayaw kasi nilagawa ng action yan? Okay, class. All of you, please come down. So, according kay Sir Creus, bali mag-shift tayo sa modular class since walang kuryente at nagkaroon na naman tayo ng power tripping. Kumusta mga ka-Tropicalians? Napapansin niyo ba na pawala-wala ang kuryente sa ating paaralan? Nagiging sagabal ito habang tayo ay nag-aaral at nagiging dahilan upang mag-suspend ng klase o mag-shift sa modular ang ating paaralan. Kaya, ang ating paaralan na pinangungunahan ng ating Principal 4 na si Dr. Mark Aaron P. Creus ay naglunsad ng paraan at nakipag-ugnayan sa Barangay San Francisco LGU para masolusyonan ang problema na ito. Andito si Khalil Apit para ibahagi ang iba pang detalye paukoy dito. What's up, Tropicalians? Ano nga ba ang dahilan kung bakit mawala-wala ang kuryente sa ating paaralan o sa isang partikular na lugar? Napapaisip ka rin ba? Tara't ating talakayin. Ang tawag sa pagkawala-wala ng kuryente sa isang lugar o ang tinatawag na power outage. Ano nga ba ang kahulugan ng power outage? Power outage o mas kilala sa tawag na brownout o blackout. Ito isang temporaryo o permanenteng pagkawala ng kuryente sa isang gusali o lugar. Ilan sa mga rason kung bakit nagkakaroon ng power outage ay maaari may mga damage sa mga wires na mula sa main power lines hanggang sa gusaling iyon. Kaya nung ito'y nangyari sa mataas na paaralan ng Tropical Village National High School, nagsagawa ang maintenance staff ng rewiring para masolusyonan ang problemang ito. Bakit po ba nag-rewiring o nagsagawa ng rewiring ang ating paaralan? Actually, kaya nag-rewiring unang-una dahil sa katagalan na ng building, yung mga wire na nasa loob dito, kaya nag-rewiring. Pangalawa ay dahil yung precedence last year na nagpa-fluctuate yung oras ba ng klase, namamatay ang kuryente dahil maliliit yung wire. Kaya nag-rewiring tayo na medyo malaki-laki. Sino po ba ang nag-donate ng budget para po makapagpa-rewiring ang ating paaralan? Ito ay ni-request namin sa barangay to Captain Ryan Cantor na tulungan tayo sa expenditures na kailangan kasi more than 50,000 ito. So, ayun naman, tumugon naman ang barangay regarding this situation natin. Ano po ba ang mga impacts na nangyari nung nagsagawa po ng rewiring? Actually, sa ngayon, dalawang building pa lang ang nagkaroon ng rewiring. Ang Luis Ferrer at ang new building. So, ang impact nito sa mga estudyante ay number one, syempre they can enjoy the electricity, the supply ng electricity throughout the building, and it will make them safer sa ngayon dahil bago yung mga wire. So, it will last siguro another 10 years bago pa itagulo. Alam nyo ba, hindi basta-basta ang pagre-rewire. Kailangan ng specific na wiring. Dahil kung mali ang nalagay ng mga wire, mayroong chance na mag-short circuit ang nasabing wiring. Dagdag pa rito, isang mausising proseso ang pag-wiring. Kaya kapag hindi nagawa ito ng maayos, maaaring maapektuhan ng buong gusali. Dito makikita natin na nagsasagawa ng rewiring ang maintenance staff ng ating paaralan. Kasama ang head teacher 1 at ang school facility coordinator na si Ginoong Isaías R. Paraiso. Lagi niyong tandaan, ang bawat Tropicalian ay mayroong talino, tikas, at tapang. Tatak Tropicalians!